Ang manggawang aswang. Isang gabi noong tag-ulan, nagmamadali si Carding na umuwi mula sa pagtatrabaho sa bayan papuntang kanilang baryo sa tabi ng kagubatan sa Batangas. Baha na ang daan, kaya napilitan siyang dumaan sa isang makitid na daanan na kilala bilang Daang Lagim, kung saan minsan nang naririnig ang mga hiyaw at kalusko sa gabi. Ang ulan ay tumutulo ng malakas sa mga dahon ng mga punong mangga at santol, at ang kidlat ay paminsan-minsan na lamang na nagniningning sa kalangitan, nagpapakita ng mga hubog ng mga puno na parang mga kamay na umaabot sa langit. Bago pa man makarating sa gitna ng daanan, naramdaman ni Carding na biglang lumamig ang paligid. Ang mga kandila sa mga bantayog ng mga namatay na dating nakadaan din sa daan ay biglang pumutok ng magkakasunod. Nakita niya rin ang mga bayawak na tumatakbo palabas ng kagubatan, mga ibon na nagpapakalat sa langit, at kahit ang mga kalapati mula sa simbahan ay parang takot na takot. Sa malayo, may nakita siyang maliit na bahay na maliwanag ng ilaw, pero alam niyang walang nakatira doon mula pa noong namatay ang mag-asawang De La Cruz noong 1 taon. Habang naglalakad siya ng dahan-dahan, naramdaman niya na parang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita maliban sa mga kalat na dahon at ang tibok ng kanyang puso na parang sesabog na. Biglang tumigil ang ulan, ngunit ang hangin ay naging malamig at puno ng hindi kilalang amoy, parang luma at nabubulok na karne. Mula sa mga bushes sa gilid ng daan, naririnig niya ang mga tunog ng mga bata na umaakyat at umaagos, pero kapag tumitingin siya, wala naman. Habang patuloy na naglalakad, biglang tumigil ang lahat ng ingay, wala ng ulan, wala ng hangin, kahit ang mga insekto ay tumigil na sa pag-awit. Tanging ang tibok ng kanyang puso at ang tunog ng kanyang mga yapak sa putik ang naririnig niya. Biglang may tumama sa kanyang balikat, malambot ngunit malamig na kamay. Lumingon siya agad, ngunit wala namang tao. Sa sahig naman ay nakita niya ang mga bakas ng paa, hindi paa ng tao, kundi mga paa na may mga kuko na parang ngipin. Nang makarating siya sa isang madilim na kanto, may nakita siyang babae na nakaupo sa isang batong-bato. Nakaitim na damit, mahabang buhok na nakaharang sa mukha, at tila walang buhay ang mga kamay na nakapatong sa hita. "Tulong po," bulong ng babae, "nahulog po ako at napilayan." Ang boses niya ay parang pinaghalong tinig ng babae at bata na nakakapangilabot. Habang papalapit si Carding, napansin niya na ang babae ay hindi umiiyak kahit na tila napilayan. Ang kanyang mga paa ay nakalutang sa himpapawid ng kaunti, at ang putik sa batong-bato ay parang natutunaw sa tabi niya. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang ibang mga figure, mga matatandang babae na may mga mata ring pula, na nakatayo lamang at nakatitig kay Carding nang walang kumikibo. Ang kanilang mga kamay ay umaabot na parang gustong hawakan siya. Pinag-isipan muna ni Carding, ngunit ang mabuting puso niya ang nangingibabaw. Lumapit siya para tulungan, ngunit nang itinaas ng babae ang mukha, nagulat siya ng husto. Mga mata na pula-pula, mga ngiping matutulis na parang kutsilyo, at ang bibig nito ay puno ng dugo. Ang kanyang buhok ay biglang naging mga ahas na umaaligid at umaabot patungo kay Carding. "Gusto mo bang tumulong?" ngisi nito habang unti-unting gumagalaw ang mga daliri nito na parang mga kamay ng gagamba. Mabilis na tumakbo si Carding, ngunit parang ba nababagalan ang kanyang mga paa. Naririnig niya ang mga tawa at hiyaw ng nilalang sa likod niya, at naramdaman na nito ang kanyang baywang. Ang mga ahas na buhok ay nakahawak na sa kanyang braso, at naramdaman niya ang matutulis na ngipin na papalapit sa kanyang leeg. Habang tumatakbo, napansin niya na ang mga puno ay parang umaandar at humahadlang sa kanyang daan. Ang mga sanga ay umaabot para hawakan siya, at ang mga bato ay parang lumilipat-lipat para siya ay madapa. Sa malayo, nakita niya ang kanyang bahay, ngunit parang laging malayo lang. Naririnig niya rin ang mga tinig ng kanyang pamilya na umaawaw sa kanya, pero alam niyang nasa loob sila ng bahay at natutulog na.
Biglang may tumilapon sa kanyang mukha, hindi tubig, kundi parang madilim na likido na may amoy ng dugo. Ang mga nilalang sa likod ay lalong lumalapit, at naririnig na niya ang kanilang mga ngisi na parang mga daga. Sa huli sandali, naririnig niya ang tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan. Ang unang phone call ay parang tumama sa mga nilalang, sumigaw sila ng matinding sakit, at ang mga ahas na buhok ay naging mga tuyong dahon. Ang pangalawang phone call ay nagdulot ng liwanag na parang araw, at ang mga ibang nilalang ay mabilis na nawala sa kadiliman. Ang una niyang nakita na babae ay biglang napaupo at nagsimulang umiyak. Bumalik na lang ito sa isang payat na babae na tila walang alam sa nangyari, na hawak-hawak ang isang medalyong may imahe ng Birhen Maria. Mabilis na tumakbo si Carding pauwi, at nang makapasok siya sa kanilang pintuan, agad na niyakap siya ng kanyang ina na parang alam na ang nangyari. "Hindi ka dapat dumaan doon, anak," sabi ng ina habang inilalagay ang isang kwintas na may krus sa kanyang leeg. Mula pa noong unang panahon, ang mga aswang ay umaabot doon para manghuli ng mga taong walang proteksyon. Kinabukasan, nang dumaan si Carding sa daang lagim ng umaga, nakita niya ang mga bakas ng mga paa na may kuko, at sa batong-bato ay may mga markang parang ngipin na inukit doon. Nakita rin niya ang medalyong iniwan ng babae, kinuha niya ito at inilagay sa altar ng simbahan. Mula noon, lagi niyang sinasabing kahit na sa mga madilim na daanan, may liwanag na makakapagligtas sa atin. At tuwing tag-ulan, hindi na siya muling tumitingin sa gilid ng daan kapag naglalakad siya pauwi.